Magandang hapon sa ating lahat. Welcome sa ating ikalimang episode ng Talasalitaan Online, talakayan sa wikang Filipino, akademya at bayan. Ang online magazine show na magkatuwang na itinataguyod ng Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman at Center for Open and Digital Teaching and Learning ng UP Open University. Ako si Larry, kawaksing mananaliksik ng Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman at magsisilbing tagapagpadaloy sa araw na ito. Noong ikalimang episode ay pinag-usapan natin sa tulong ng ating mga panauhin mula sa UP Diliman, Kolehiyo ng Edukasyon at UP Integrated School ang tungkol sa papel ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas. Partikular sa simula ng pagpapatupad ng matatag curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ngayon, sa atin namang ika-anim na episode, bibigyang pansin natin ang isa pang mahalagang institusyon ng ating lipunan, kung saan maikakawing ang usapin ng wika, ang mass media. Tatalakayin natin ang papel, hamon at oportunidad para sa wikang Filipino sa mass media, lalo na sa usapin ng paglaban sa fake news. Ano ang kaugnayan at kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas sa mass media? Gayun din, paano nakatutulong ang mass media sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at gayon din ng mga wika sa Pilipinas? Anong papel ng wikang Filipino sa paglaban sa fake news, lalo pa sa panahon ngayon na nalalapit na ang eleksyon? Kung mayroon kayong tanong o komento, i-share lamang ito sa ating chat box na makikita sa ating Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman FB page, UPOU Networks website, UPOU YouTube channel, at UPOU Networks FB page. At sisikapin natin itong tugunan sa pag-usad ng ating talakayan. At para matulungan tayo na sagutin ang tanong ng bayan na paano nga ba ang paano nga ba ang tamang pagtatanong, ma'am? Ang wikang Filipino sa paglaban sa fake news. Mapalad tayong makasama ang ating mga espesyal na panauhin. Ang una nating panauhin ay si katuwang na Profesor Cara Patria David Cancio o Cara David. Si Cara David ay isang Pilipinong mamamahayag, dokumentarista at television host sa GMA Network at kasalukuyang tagapangulo ng Departamento ng Periodismo sa Universidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla. Nagtapos siya bilang cum laude sa UP at nakatanggap ng maraming parangal tulad ng George Foster Peabody Award. Siya rin ang pangulo at nagtatag ng Project Malasakit, isang pundasyon na sumusuporta sa mga pamilyang itinampok niya sa kanyang mga dokumentaryo. Nakatanggap siya ng 10 international na parangal at 11 mga parangal na lokal para sa kanyang mga bukod-tanging dokumentaryo na nakapag-ambag sa kanyang tagumpay. Isang magandang hapon sa iyo, Prof. Cara. Good afternoon, magandang hapon. Ayun, salamat po. At ang kasunod nating panauhin ay si Ginoong Abner Mercado. Siya ay nagtapos ng BA Communication, Film at Audiovisual Communication sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla, UP Diliman. Humigit 25 taon ng mamamahayag at nasa 21 taon na ang kanyang inukol sa ABS-CBN bilang news correspondent at dokumentarista. Nakapagtamo na rin ng mga gawat at pagkilala sa loob at labas ng bansa at nakapagpalimbag na rin ng mga aklat. Humigit sa 14 na taon na rin naging senior lecturer sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ngunit hahabol po ang ating panauhing si Ginoong Abner Mercado na kasalukuyan ngayong nasa Silliman University. At ang kukumpleto sa ating mga panauhin ngayon ay si Ginoong Jervis Manahan. Siya ay isang mamamahayag na nakabase sa Maynila at kasalukuyang konektado sa ABS-CBN News. Nagtuturo rin siya ng broadcast journalism sa Departamento ng Broadcasting sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla sa UP Diliman. Siya ay tumanggap ng maraming mga parangal at kamakailan ay Best Field Reporter at Most Development-Oriented Story sa UPLB Gandingan Awards para sa kanyang coverage sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea.
Nagtapos siya ng Broadcast Communication sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla ng UP Diliman at kasalukuyan siyang kumukuha ng master's degree sa Media Studies mula sa parehong kolehiyo. Magandang hapon, Sir Jervis. Magandang hapon din sa inyong lahat. Ayun, so talaga namang grabe, no? Mukhang ano nga ako kanina, mukhang nasa starstruck ako sa ating mga ano ngayon. Kasi sa television na natin sila napapanood, nakikita. Pero ngayon ay kasama natin sila live na live. Actually, isa akong follower ng mga video lectures ni Ma'am Cara sa kanyang YouTube tungkol sa wikang Filipino. At gayon din ang matatas na pagpipilipino din ni Sir Jervis. Ayun. So muli, magandang hapon. At para simulan ng ating ngayong talakayan, narito ang ating unang magiging tanong. Ano ang kaugnayan at kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas sa mass media? Sino po kaya yung Mauna ka na, unang Jervis. isala? Ayun. Yun. Sir Okay. Jervis. So, sa akin napakahalaga na magamit ang wikang Filipino sa pagbabalita. Hindi lamang sa pagbabalita, no? Maraming forma ang mass media, no? Kasama dyan ng mga palabas sa telebisyon, mga pelikula, dahil ito yung wika na naintindihan ng marami. No? Dati, nung nag-shutdown ng ABS-CBN, madami din kaming mga pagbabalita sa mga regional languages natin. At Mm. napakalapit nung ganung balita sa mga tao dahil karamihan sa kanila, yun talaga yung naiintindihan. At kapag naiintindihan ng tao ang balita, kumbaga, mas, mas madaling maintindihan ang balita kapag nasa wika ito na native, no, doon sa mga tao. So, 'yun, naipapahayag namin ng katotohanan, naipapahayag namin kung ano mga nangyayari sa bansa sa pamamaraan na madaling maintindihan ng taong bayan. So I think yun yung primary na ugnayan ng mass media at ng wikang Filipino. Yung wikang Filipino naging daluyan ng mga ideya, ng mga balita, at ng iba pang mga bagay doon sa aming mga programa. Okay, ma'am. Salamat, Sir Jervis. Naalala ko po no, nung nasa probinsya pa ako kasi isa po akong Aklanon sa Western Visayas. Meron po nung One Western Visayas na yun yung tuwing hapon naman namin Mm. pinapanood. Yan, isa siyang gumagamit ng wikang Hiligay nun naman. Ma'am Cara, Um, okay. So, kasi tinuturo ko rin ito sa aking mga estudyante. Nagtuturo ako ng pag-uulat sa Filipino sa Departamento ng Periodismo sa UP. Um, kung babasahin natin yung ating konstitusyon, nakasaad talaga doon na dapat palaganapin natin, lalo na ng ating gobyerno, ang wikang Filipino. Nakasulat doon. Basahin niyo po yung Constitution, nakasulat po doon na ang wikang pambansa ay wikang Filipino at kailangan palaganapin ito ng ating gobyerno. Paano ito papalaganapin? Sinabi rin doon na may tatlong paraan para mapalaganap ang wikang pambansa. Number one, bilang official language ng ating bansa, as an official language. Ikalawa, as medium of instruction. Ibig sabihin, ito yung wika na dapat ginagamit natin sa edukasyon. And number three, bilang isang lingua franca. Okay? So, tatlo yon. Isa-isahin natin. Yung una, as official language. Kaya mapapansin mo yung ating mga departments, 'di ba? Departamento ng Edukasyon, kagawaran ng kawanihan ng rentas internas, 'di ba? BIR, yung mga ganyan, 'di ba? Kagawaran ng something something, 'di ba? Ganyan yung um, nakisulat, 'di ba? Ito na yung paraan nila para gawing Filipino, i-Philippinize yung marami sa ating mga government functions. Pero nakikita naman natin, 'di ba? Let's be very very honest. Pag nanonood tayo ng mga Senate and congressional hearings, karamihan ba sa kanila gumagamit ng Filipino? Pag nagpunta ba tayo sa isang korte, yung mga desisyon ba sa Supreme Court, yung mga desisyon ba ng mga judge, naka-Filipino ba ito? Hindi ba karaniwan? Hindi. 'Di ba?
Or it's not even written in the local language, 'di ba? Kung kunyari ikaw Aklanon ka, kunyari nasa Aklan, nakasulat ba sa Aklan yung pag humaharap ka ba sa judge, Aklanon Oh, ba ginagamit? 'Di ba? hindi. Hindi, 'di ba? Karaniwan Yes. Ingles. So, sa madaling sabi, as an official language, parang hindi ata masyadong naisa sa katuparan 100% yung naka-enshrine sa Constitution. As medium of instruction, ilan sa atin ang talagang gumagamit ng Filipino as medium of instruction, not only in college, but more importantly in the elementary and the high school level. I know for a fact that there are some schools na meron ngang English-only policy. Ah. Di ba? May mga ganun pa. So as far as medium of instruction is concerned, hindi rin ganun kalaganap. Pinapalaganap pero hindi pa 100%, di ba? Now, the third way na nakasulat sa Constitution ay as lingua franca. Anong ibig sabihin nito? As popular language. At dito pumapasok ang media. At naniniwala ako na to a certain extent, nagtagumpay. Nagtagumpay ang media sa pagpopromote, pagpapalaganap ng wikang Filipino as lingua franca. Specifically, radio and television. Simula 1986, halos lahat ng current affairs and news programs natin sa telebisyon are in Filipino. Karamihan ng mga balita sa radyo, lalo na sa AM, ay in Filipino. 'Di ba? Pero alam natin nagbabago rin yung teknolohiya. Nagbabago yung teknolohiya. Kaya ngayon, yung mga online newspapers hindi naman in Filipino. Hindi ba? So, kaya ako sinasabing importante ang wikang Filipino, importante ang media sa pagpapalaganap ng wikang Filipino kasi kasama ito sa pagpapalaganap ng lingua franca, ng Filipino bilang lingua franca. Pinalaganap ng media, ng broadcast media yung Filipino. In a way, dahil ginagamit ito sa mga balita, ginagamit ito sa iba't ibang teleserye, ginagamit ito sa iba't ibang mga programa. In the same way, tumaas din ang audience ng broadcast news because we are now broadcasting in Filipino. Nung before 1986, lahat ng newscasts were all in English. Pero simula nang maging Filipino na ang mga newscast, tumaas din ang engagement, tumaas din ang aming viewership. Kasi mas marami nang nanonood sa amin kasi ginagamit namin ang wikang Filipino. So, ganun yung parang symbiotic relationship ng media at saka ng wika. In a way, parang instrumento yung media para mapalaganap yung wikang Filipino. And dahil sa wikang Filipino, lumalago at lumalaganap din yung audience, lumalaki rin yung audience ng TV. Pero sabi ko nga, malaki na rin yung pagbabago ngayon kasi konti na lang nanonood ng TV, di ba? Parang mas marami na sa social media na and that's a different matter altogether. Ayan. Ayan, salamat Ma'am Cara na yung nabanggit niyo kayong tatlo, no? So, ay pwede nating balikan yun sa ating pananaliksik na ginagawa. Naalala ko ito po yata yung nasa Article 14, Section 6, no? Kasi ito ay nasa mandato rin po kasi ng Sentro ng Wikang Filipino na magtaguyod ng Wikang Filipino sa akademya. At Mm-mm. banggitin ko na rin, meron pong policy sa wika ang UP na Mm-mm. sinusunod. Kaya ang mga programa din natin, kung mapapansin natin sa universidad ay gumagamit talaga din tayo ng wikang Filipino. Okay, so itawid ko lang po ito, no, sa pangalawang tanong na nalikom din po natin na batid natin na ang mass media ay malawakang na-access ng taong bayan. Gaya na nabanggit ni Ma'am Karen na dumadami engagement at kung gayon may malaking impluwensya ito sa paggamit ng wika. Ngunit tanong natin, paano tinitiyak ang kawasuhan at kaangkupan sa paggamit ng wikang Filipino? Yan. Sino Parang po yung how do we make sure that up Filipino na ginagamit namin is the up right kind of up Filipino? po parang ganyan. Kasi po 'di ba yung mass media daluyan siya na marami na aabot, then may nababasa sila o may Bakit sa naririnig English na ba? Meron bang, bakit kapag gumamit ba ng English, kailangan ba
i-grammar Nazi lahat? Ganun ba? Kasi ano po, bilang ang mass media ay siya yung nagiging isa din sa pamamaraan ng pagtuturo. Halimbawa, kasi ang Yes. mga bata nakikita po nila, ay, so ito pala yung tamang ganito, parang ganun. Parang narinig nila. Mm. May, sa inyo pong bahagi po ninyo sa inyong sa larangan po ng journalism o pagpabalita, meron po ba kayong mga prosesong pinagdaraanan para maiwas to o matiyak ninyo na ito yung tamang pag ano ng Filipino paggamit or mga karanasan po? Well, hindi ganun ka-formal na Okay. nag-undergo kami ng education, yung Ah. mga ganyan, 'di ba? Parang lingua franca nga 'di ba? We're not Filipino teachers Mm. per se, 'di ba? Ginagamit namin yung wika, sabi nga ni Jervis, as daluyan ng impormasyon. Pero kasama at least sa amin sa GMA, kasama sa patuloy na pagpapalawak ng aming kaalaman ng mga reporters namin, once in a while, meron kaming iniimbitahan. Natatandaan ko si yung ating national artist, si Virgilio Almario, at yung mga kasamahan niya sa KWF at that time, gave a lecture sa amin kung paano ano ba yung mga common mistakes na ginagamit ng mga reporters sa mga balita, ano yung wastong salita, ano yung mas angkop na gamitin ng mga salita. Pero yon, parang on that level, on that level, merong ganong pagpapalalim ng kaalaman. Um, Tapos lahat naman ng balita namin, dumadaan naman yan sa mga editors. Pero whether it's in English or in Filipino, of course, chine-check kung tama yung grammar. Ganun lang siya kasimple. Okay. Sa amin, ganun din, may mga pagkakataon na we work with yung mga dalubhasa talaga, no, para maitama yung mga maling paggamit ng mga salita. For example, no, dati kung mapapansin mo, yung mga nakaraang mga taon, napaka-prevalent ng paggamit ng salitang kaganapan, no, para mag-refer sa happenings, no. Pero naitama na ito. I think si pambansang alagad ng sining din na si Rio Alba ang nagtama na hindi ito nag it doesn't mean happenings, no, kundi yung pagiging ganap. So yung mga ganung bagay na itatama ito, lalo na kapag nako-call out tayo ng mga dalubhasa sa wika, at para nga maging codified ito ay sa amin sa ABS-CBN ay may style book na dinevelop ang ilan sa mga mamamahayag para maging tama yung paggamit ng wikang Filipino sa even in the basic things, no, sa pagsusulat ng petsa sa wikang Filipino o paggamit ng iba't ibang mga salita. Para maiwasan yung mga common mistakes, sabi nga ni Ma'am Cara, ay nag-develop sila ng style book para hindi magkalituhan. Ah, lalo na sa mga phrases na madalas ginagamit sa pagbabalita. Mhm. Pero kasi alam mo Larry, Ah. um, ang industriya ng media and even language is constantly evolving. So, sa totoo lang, mas mainam kung bago pumasok sa media ang isang reporter, ay meron na siyang background or may kaalaman na siya sa pagsusulat at pagsusulat sa wika mismo. Kasi hindi naman maituturo ang lahat. Marami pa kaming ibang ginagawa sa media, 'di ba? Hindi mo maituturo 'yan in one sitting. Tapos, yes, kami rin meron din kaming style book, pero the style book needs to be constantly evolving as well kasi Tama. hindi naman yan nakataga sa bato 'di ba? Dahil nagbabago rin, nadadagdagan yung mga salita. And this is the reason why um nag-introduce ako ng kurso nga sa journalism department na pag-uulat sa Filipino, because we realized that a lot of people na pumapasok sa media, lalo na sa larangan ng telebisyon, ay hindi masyadong bihasa sa wikang Filipino. So
we teach one class. I teach one class in it's an elective in the College of Mass Communication na tinuturo ganito yung paggamit. Hinahasa lang yung mga estudyante na kapag gusto ninyong pumasok sa telebisyon, mas maganda kung hasa kayo kahit papano sa pagsusulat sa wikang Filipino. Kasi Larry, iba rin yung iba rin yung paraan paggamit ng wikang Filipino sa balita, iba yung Tama. paggamit ng wikang Filipino sa documentary, iba rin siya sa magazine show. Magkakaiba yan ng genre. So, may mga certain rules na nag-a-apply para sa docu na hindi nag-a-apply para sa magazine. May mga words na mas akmang gamitin sa magazine pero hindi ganun kaakma para gamitin sa docu. So, ano siya evolving siya talaga, tas iba-iba siya ng platform. So, basically, ang dapat nating i-instill talaga sa mga young reporters is yung love for the language, yung 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 love for the Filipino language. Kasi kapag mahal mo yung wika, pag mahal mo yung wika Tama. and you really believe in this, ikaw mismo gagawa ka ng paraan kung paano mo mapapagyaman pa yung iyong kaalaman sa mismong wikang iyon. Like ako constantly naghahanap ako ng ways on how to improve my writing in Filipino because pakiramdam ko hindi ko pa na natatamasa, hindi ko pa nakukuha, hindi ko pa na ma-maximize yung beauty ng Filipino language in the things that I write. Feeling ko kulang pa. Feeling ko kulang pa sa pag-aaral. Ayan, abangan po namin yan, Ma'am Cara. Ayun na, sumasang-ayon po ako sa sinabi po ninyo na yung wika ay buhay. Ito'y nagbabago, ito ay umuunlad, at ito ay wika kasi ng tao, ng lipunan, wika ng masa. Kaya ito ay may kanya-kanya itong register, kumbaga nun, Recording yung stopped. na mga paggamit. Ayun. So, um, yung ikatlo po nating tanong ay medyo tumutuhog din po siya doon sa mga nauna na nating nabanggit kanina, no, na paano nakatutulong yung mass media sa pagpapalaganap ng wikang Filipino dahil ang ating layunin ngayon ay talagang mahalin nila, talagang Recording in ma-realize nila na progress. meron tayong pambansang wika at ito yung kailangan na ginagamit. Kasi ang pinaka natin dito, kliyente natin ay sambayanan at hindi lahat at hindi majority ng mga Pilipino ay maalam sa ibang wika, no, na sabihin na natin foreign languages. So, sa inyo pong palagay, paano kaya nakatutulong yung mass media sa pagpapalaganap pa ng wikang Filipino, gayon din ang mga wika sa iba't ibang wika sa Pilipinas? Siguro yun nga, actually, yan na rin yung sagot namin ni Jervis, Opo. di ba, dun sa first question di ba, sinabi na ni Jervis kanina na ginagamit yung wika para maging daluyan ng impormasyon. The fact that ginagamit ang wikang Filipino sa pagbabalita, isang malaking hakbang na kaagad ito. Gusto ko lang idagdag ulit, i-mention Okay. lang, kasi um, noong before 1986, before nagkaroon ng shift to Filipino ang television, karamihan ng newscast ay nasa Ingles. For the simple reason that i-admit na natin may colonial mentality pa rin tayo dito sa Pilipinas na kapag gumagamit ka ng Ingles, you are viewed as more intelligent, yung ganyan, meron pa rin ganyang mindset And this is the reason why pinagtatawanan natin yung mga taong wrong grammar sa English pero hindi natin pinagtatawanan yung mga taong wrong grammar sa Filipino. Mm. 'Di ba? Pero parang pag nagkamali ka sa grammar sa Filipino, ay ang cute. Pero kapag nagkamali ka ng grammar sa English, parang ay, hindi ka matalino. Ganun yung peg, parang ako naiinis ako sa ganun kasi bakit, 'di ba? 'Di ba? Parang palaging may sense that
na kapag nagsalita ka ng Ingles, parang mas superior yung knowledge mo or mas superior yung intelligence mo. Yung parang may ganyang mindset na dapat baguhin na natin kasi wala naman yan sa lingwahe, di ba? Nandiyan yan sa substance ng sinasabi mo. Anyway, dati-rate, ang Filipino, kapag nanood ka ng television before 1986, ang Filipino ay ginagamit lamang sa mga sitcoms at sa mga teleserye. Hindi siya ginagamit as a medium for intellectual discussion of issues. Hindi nga siya ginagamit para sa balita noon. Pero nung nagkaroon ng pagpapalit ng konstitusyon at after 1986, 86, 87, 88, nagkaroon na ng revolution in the media, at least on television. Ngayon makikita mo halos lahat ng newscast gumagamit na ng Filipino. Ang mga documentary programs, karamihan in Filipino. Magazine shows are in Filipino. Current affairs, public affairs programs are now in Filipino. I think this is a good step towards tungo sa pagpapalaganap ng wikang Filipino kasi dito maipapakita natin na ang wikang Filipino ay pwedeng gamiting medium ng diskurso hindi lang para sa mga sitcoms, sa mga drama, pero intelligent discourse. You can use the Filipino language. Pwede mong gamitin ang wikang Filipino para tumalakay para maging platform para tumalakay ng mga importanteng issue. Para at least matanggal natin yung mindset na Filipino, ano lang yan, pang nakakatawa lang yan, pang drama lang yan, pang entertainment lang yan. Huwag ganon. Kasi pwedeng gamitin yung wikang Filipino sa mas malalim na diskurso. And I think malaking hakbang yung ginagamit na ang wikang Filipino sa balita. Malaking bagay na ginagamit siya sa literatura, malaking bagay na ginagamit siya sa public affairs programs, sa docus, etc. Para kahit papano may angat natin yung mindset ng mga Pilipino na ang wikang Filipino ay pang pang nakakatawa lang, yung ganyan. Dagdagan ko na din sinabi ni Ma'am, yun nga sabi niya na mahalaga na nagagamit sa pagbabalita. Even, at saka yung style din ng pagbabalita na kung dati siguro mas laganap yung paggamit ng very formal na Filipino. Ngayon ang style ng pagbabalita is dapat, lagi kaming pinapaalalahanan na dapat pag nababalita ka, parang nakipag-usap lang sa mga kaibigan mo. No? Parang seamless yung hindi na uso ngayon masyado yung malalalim na salitang Filipino sa pagbabalita kasi dapat para mas madali siyang maintindihan ay conversation na lang din yung pagbabalita kasi kung kung malalim din naman yung pagbabalita kahit nasa Filipino siya baka medyo mas mahirapan siya na maintindihan lalo na yung mga nanonood ng television ngayon no talagang malaki yung range no nung audiences namin no hindi naman natin in-expect na lahat ng mga nanonood kayang umintindi ng mga malalalim na salita. So hangga't kaya namin ay make sure namin na yung mga konsepto sa mga nababanggit sa mga balita ay nasa wikang naiintindihan. Kasi maraming bagay sa mga balita ay hindi naman din madaling maintindihan ng taong bayan. For example, yung mga legal terms natin, ano pagkakaiba ng homicide, murder, ano yung sabihin ng kowaranto, yung mga bagay na ganyan, may mga termino na hindi madaling maisalin sa Filipino. So bahagi din ng pamamahayag natin, bahagi din ng role ng mga reporter na i-break down ng mga ganong konsepto sa wika na kayang intindihin, lalo na kung wala itong direct na translation sa wikang Filipino. Ayan. Salamat, sir. Actually, Larry, tama yung sinabi ni Jervis na trabaho ng journalist na i-break down yung mga hard to understand concepts. Pero ito ay hindi lang sa Filipino. It also applies in English.
wag sanang isipin ng ating mga manonood at ng ating mga nakikinig ngayon na kapag Filipino simplified ang gagamitin namin para mas madaling maintindihan, hindi kami gagamit ng malalim. Kahit English, hindi kami gagamit ng malalim. Ganun din 'yon, 'di ba? Because for the simple reason that journalism is about making people understand things. Talagang gusto mo talaga conversational siya at madali kang maiintindihan. So, yes, hindi kami gumagamit ng sobrang lalim na mga words, na mga salita sa Filipino kasi baka hindi na ito maintindihan. Pero in the same breath, hindi rin kami gumagamit ng highfalutin English words kasi hindi rin ito maiintindihan. Okay? So walang distinction doon ha. It's just that we are in the business of communication. Kaya kailangan conversational siya. It's not because it's English, it's Filipino. In English, hindi rin kami gagamit ng sobrang complicated na mga terms kasi hindi rin siya talaga maiintindihan. Pero ako personally, because I write documentaries, um, gusto kong once in a while, because ayoko naman na lagi lang conversational. So when you watch my documentaries, I try to mix it up. So gumagamit ako ng very simple words, pero ang ginagawa ko, simple yung salita, pero yung pagkakakonstruct nung pangungusap ay malalim. You understand? Parang simple yung mga gagamiting salita, pero ilalagay mo in a metaphor. Ilalagay mo siya sa isang talinghaga para lumalim siya. That way, malalim pa rin. 'Di ba? Or kung gagamit ako ng isang malalim na salita, ilalagay ko siya sa isang simpleng pangungusap para maintindihan pa rin siya, 'di ba? That way, hindi ka lang nakakapag-communicate ng wikang Filipino, nakakapag-educate ka rin. Kasi ako, alam mo, hindi ako naniniwala na ang mga Pilipino ayaw nila yung wika. Hindi ako naniniwala na hindi nila maiintindihan yung malalim na salita. Kasi bakit sikat yung spoken word? Bakit trend yung spoken word na gumagamit yung mga kabataan ng mga malalalim na salita sa Filipino? 'Di ba? Kung trend yung spoken word, ibig sabihin, naiintindihan nila na may kakayahan silang intindihin yung malalim na salita. Hindi ba? 'Di ba? Pero siguro it's just a matter of trying to find the right mix para hindi naman masyadong ma-alienate yung audience mo kapag sobrang malalim lahat, 'di ba? Baka pwede mo i-mix up siya. So ako, when I teach my students how to write in Filipino, sasabihin ko sa kanila, huwag niyong hawaan yung sentences niyo ha. Iklian mo lang yung sentence enough para maintindihan siya. Malalim yung sasabihin mo or malalim yung salitang gagamitin mo, pero simplihan mo yung pangungusap. Huwag masyadong damihan ng mga kung ano-ano, mga ano. Tapos kung kunyari gagamit ka ng simpleng salita, subukan mo kayang lagyan nito ng talinghaga para lumalim yung meaning niya. Because depth or yung lalim, hindi naman ito nakadepende lang sa salita eh. Minsan nakadepende rin yan sa pagkakasulat. 'Di ba? Anong saysay nung gagamit ka ng malalim na salita tapos ang babaw naman ng sentence construction mo? Di wala rin. 'Di ba? Wala rin. So, sorry, sobrang nerd ko sa Filipino language. Alam niyo, nung bata kami, nung high school kami, ang pastime, ang libangan namin sa pamilya ay magbasa ng dictionary. Filipino English Dictionary. So, sa bahay namin, pagkakain na kami, palaging, maglalabas ng dictionary yung tatay ko, tapos mag-aano ng, ito ang word for the day natin. So, masyadong, yung pamilya namin ay talagang sobrang, yung love namin for the Filipino language,
sobrang solid. Sobrang solid siya. Kaya ngayon, hirap na hirap ako mag-Ingles. Diyos ko, lahat ng mga conference, tapos biglang English, need to turn down ko na kaagad kasi kinakabahan na ako. Masyado na akong nasanay sa Filipino kasi Oo. nga sa bahay, na-instill talaga yung pagsasalita sa Filipino. Pero ngayon, yung anak ko, hindi niya first language ang Filipino. Yung generation ngayon, I don't know, Jervis, nakikita mo naman yan sa mga estudyante mo, di ba? Yung generation ngayon, hindi na nila first language ang Filipino, no? Yeah, tama. Lalo na yung mga bata, may mga bata ngayon na namulat na sa YouTube at iba mga digital shows na natututunan talaga nila ay wikang Ingles. No, may mga tatlong pamangkin ngayon at wala sa kanilang sanay pang magtagalog. So parang later on in life pa nila na natututunan yung wikang Filipino. Nauna talaga sila. Ako natatandaan ko yung anak ko nung nasa elementary siya, tapos pinatawag ako ng teacher kasi syempre may mga PTA meeting. Tapos sabi ko, tinitingnan ko kung ano yung mga subjects that she excels in. Tapos sabi niya, oh, kailangan niyang mag-improve dun sa subject na Filipino. Nag-pause talaga ako, tapos parang nalungkot ako ng slide. Kasi parang sabi ko, no, yung anak ko, napabayaan ko ba? Parang hindi kasalanan ng anak ko, parang binlame ko yung sarili ko. Sabi ko, hindi ko ba siya na-expose ng tama? And then, umuwi ako sa bahay, tapos tiningnan ko, ano ba yung pinapanood ng anak ko? Tapos nakita ko na yung pinapapanood ko pala sa kanya. Kasi wala naman tayong children's show in Filipino, di ba? Kasi nung lumalaki yung anak ko, wala na yung batibot. Dati merong ganun, di ba? Sineskwela, Hiraya mga Manawari. ganyan, Hiraya Maniwari, di ba? Yung Oh. batibot, yung mga ganyan. Wala Sinis eh. So, ang pinapanood ng anak ko, mga Barney, gano'n. Barney talaga. Peppa Pig. Oo, Pep. Hindi. Mga gano'n, di ba? So, Dora the Explorer, ganyan. Marunong siya mag-Espanyol, charot. Di ba? So, I blamed myself actually kasi sabi ko, kasalanan ko rin kasi hindi ko in-expose yung anak ko. So, alam mo ang ginawa ko? Ay, nako, kumuha talaga ako ng bumili ako ng mga DVD ng mga Amaya, Oh. Jose Rizal, yung mga ganyan. Kung ano ng mga, lahat ng mga, yung mga teleserye, tsaka yung mga basta lahat ng mga DVD, yeah, sabi ko, anak, papanoorin mo Encantadia. Ganon, manood ka ng Amaya, ganyan. Talaga, kasi para ma-expose siya, tapos sabi ko sa anak ko, oh, anong tawag nito? Sabi ko, kailangan kakausapin siya. So yung kakausapin siya, tapos sabi ko, oh, mag-jeep tayo. Alam mo yun, Oo. kasi syempre sanay na palaging hinahatid sundo yung anak, yung ganyan. So sabi ko, once in a while, pag malapit lang naman, mag-jeep, mag-tricycle. 'Di ba? Pabilin mo sa labas, yung ganyan. Para lang kahit papano ma-expose siya with talking with people, yung ganyan. Yun, tapos so ako ngayon, yung anak ko, English speaking pa rin siya, pero hindi mo maluloko yung anak ko. Marunong mag-Filipino ang anak ko. Marunong mag-Filipino yung anak ko. And actually, she writes beautiful Filipino. Kapag sinabi mo sa kanya, hindi kailangan Filipino yung sasabihin, anak. Oh, kaya niya. Kaya niya. Kahit papaano, kailangan lang natin silang i-expose. Kailangan Tama. lang talaga natin silang i-expose. Ano ba, Jervis, yung pinapanood ng mga pamangkin mo? Feeling ko rin, Mga Cocomelon, Pao Patrol, mga YouTube shows nga na all in diba? Diba? So, Vlogger. oo, we have to start them young. totoo. Kailangan bata pa lang talagang simulan na natin yung foundation na yung love for the language. Bata pa lang para pag dumating kasi ang hirap na kapag babaguhin mo pa sa college, 'di ba? Para, parang Actually, sige Actually, may Larry. tanong po, ma'am, dun din sa sinasabi nyo ngayon, no? Talagang nirelate po ito ng isa sa ating isa sa ating audience na Mm. si Nasser Rihan. Sabi niya na
sa kasalukuyan nga po 'no, habang pinapakinggan niya kasi kayo na may mga kabataan na hindi na nga raw gano'n kaalam 'no, sa wikang Filipino, Mm. hindi nagsasalita at ito may tendency na hindi rin sila makaintindi ng wikang, Filipino. So ano daw po yung magiging future ng wikang Filipino sa media? Kung Kung gayon, meron kung pa po ulit, ba tayong magiging audience na nakauunawang mga kabataan? kasi hindi na sila marunong mag-Filipino? Opo, parang gano'n. Ano yun ang magiging future kumbaga? Yun sana mabuhay din ulit yung panahon na gumagawa tayo ng mga palabas na pambata Mm. sa wikang Filipino kasi it's one thing na matuto na magsalita yung mga kabataan natin sa wikang Filipino, pero yung wika kasi hindi lang siya sa pagsasalita, pero yung kamalayan mo talaga Yeah, yung buong kamalayan mo yeah. ay nahuhubog ng iyong wika. No? Sa ang wika ka ba nakakapagsalita, pero more importantly ay sa ang wika ka ba nag-iisip. 'Di ba? Di ba nakakatch niyo ba yung sarili ninyo nung nag-iisip when you think about things? Nag-iisip Wikang ka sa Filipino, English tapos wikang tina-translate mo Filipino sa ba yung, Filipino. oo, yung ganon. Sa wika ka nag-iisip, sa wika ka nananaginip. No, mahalaga yun sa sa pag-shape o sa paghubog ng kamalayan ng isang tao. At kung bata pa lamang ay sanay na silang nakakapag-consume na sila ng mga palabas na Mm. sa wikang Filipino, so magkakaroon nga sila ng ganung kamalayan. No, Yeah. so sana magkaroon ulit tayo ng mga ganung palabas tulad ng kinalakihan natin noong 90s. No, Mm. ako kasi batang Sineskwela. 90s ako So, So, lumaki ako dun sa sineskwela. sineskwela, sa Ligaya Sineskwela. Manuel. Sineskwela. So, yung Oo. henerasyon natin, no, tingin ko lang naman, no, baka kailangan na mas malalim na pag-aaral. Pero yung henerasyon namin, sanay kami Filipino dahil doon kami talaga lumaki. So, yung Yeah. henerasyon ngayon, ibang-iba na. Yung Gen Zs, Eh, Gen wala rin kasi. Alpha, and Beta ngayon, di ba? Iba-iba. Oo. It's not their fault actually. Hmm. It's actually not their Mm. fault. It's just that wala na rin kasi masyado 'di ba? Um, pero yun nga, tama si Jervis dapat hindi naman yung kailangan mo lang ituro sa kanila yung mismong language Kailangan unang-una maramdaman nila na gusto nila yung wikang ito. Yung it always starts with being proud that you're speaking Filipino. Na bahagi ito ng pagkatao mo. 'Di ba? Kapag proud kang Pilipino ka, proud ka sa wika mo, and you really believe na napakaganda ng wika mo, magkakaroon ka ng mas maraming mas maraming dahilan para pag-aralan pa yung wika. Because you know that it's a beautiful, beautiful language. Doon nagsisimula yun Doon nagsisimula yun Unfortunately, hindi natin ngayon parang bukod sa kulang sa exposure, hindi rin natin napaparamdam sa mga bata na importante yung wikang Filipino. I remember there was a president. Hindi ko na sasabihin kung sino siya, pero there was a president na dati pinropose pa na gawing na mas i-promote ang Ingles kasi ito yung dahilan para makakuha tayo ng trabaho bilang mga OFW. Okay. Mukhang kilala ko na. Oo, may ganyan, 'di ba? Na parang um yes, okay naman na matuto ng Ingles, pero not to replace the national language, 'di ba? At alam naman natin ito na napakarami ng pag-aaral ang isinagawa na kapag ang bata tinuruan mo ng math, science, at mga iba pang mga basic na mga foundation subjects natin, mas madali nilang na-absorb yung mga concepts kapag tinuro mo ito in their mother tongue. Mm. May ginawa na akong documentary dyan yung mga bata, nahihirapan silang intindihin yung science kasi mga maliliit na bata kasi tinuturo sa kanila at an early age yung mga basic concepts in a language that they don't speak at home. So, tapos compared to this school na tinuturo yung mga concepts in a language that they are familiar with, hindi na sila nagdo-double translation.
Kasi isipin mo, hindi ka sa bahay ninyo, hindi kayo nagsasalita ng Ingles. Filipino kayo. Tapos tuturuan ka sa school ng concept na to, kunyari 1+1, or ano, 1+1, hindi mo nga alam kung anong ibig sabihin ng word na plus. So, ibig sabihin, para maintindihan mo yun, ita-translate mo muna siya from English to Filipino, tapos saka mo maiintindihan yung concept. 'Di ba? So parang ang dami ng pag-aaral diyan na mas madaling natututo ang bata kapag Sa kapag mother tongue. the concepts are taught in their mother tongue. Oh. Ayun. At Actually, wala tayong sumasang-ayon po talaga tayo diyan, ma'am, 'no. Lalo na naging issue po ngayon 'yan, na lumabas yung pagtanggal nga po nung mother tongue at lalo na meron na tayong matatag curriculum. Actually, ang daming kalaban sa pagtataguyod natin ng wikang Philippine. Isa po diyan, mabanggit ko na, ay yung fake news, 'di ba? Kasi tayo halimbawa, nagtataguyod tayo ng wikang Filipino, ngunit meron tayong kinakalaban o merong nagpapatigil doon sa pagpapalawak nito at ito nga po yung fake news. At dahil nabanggit ko na rin po itong fake news, dadalhin na po natin ito sa tanong na ano po yung naging papel ng wikang Filipino sa paglaban sa fake news, lalo na sa panahon ngayon na nalalapit na ang ating eleksyon. Yung Ah, paglaban, unang-una, sasabihin ko lang na okay um, po. as journalists, we don't usually use the word fake news Hmm, kasi fake okay. news is a misnomer. Kasi kapag sinabi mong balita or news, Mm. dapat tama at totoo siya. So, Yeah. hindi usually parang congruent yung news kasi kapag news siya dapat tama na siya. Tama at totoo. Dapat totoo siya, hindi siya Hmm, pwedeng fake, 'di ba? So misnomer siya actually. Pero dahil karamihan alam naman yung salita na fake news, yun na rin opo. usually yung ginagamit. Pero usually kami ang ginagamit namin maling impormasyon o kaya disinformation, misinformation, ganyan yung mas akma na terminolohiya para dun sa quote-unquote fake Mm. news. Um, pero paano namin nilalabanan ng maling impormasyon gamit ang Filipino? Actually, yung paglaban sa maling impormasyon, wala namang pinipiling lengguwahe yan. Mm. Period. Kailangan mo lang labanan yung maling impormasyon, whether it's in Filipino, English, Spanish, Portuguese, or kung ano man. Basta mali yung impormasyon, kailangan itama, kailangan labanan. Tsaka yun nga, tulad ng yung pagbabalita kasi namin, actually yung act ng pagbabalita is paglaban na siya sa maling impormasyon kasi nagpapakalat ka ng tamang impormasyon, no? Yung when sabi nga, napag-usapan na kanina pa na yung mga newscast, mga balita ngayon ay nasa wikang Filipino para mas madali silang maintindihan. In the Mm. same breath ay ginagamit din ng wikang Filipino para maitama yung mga mali. Pero kasi syempre karamihan din naman ng mga fake news o yun nga, mga false information Bal- na papasa natin na nasa wikang Filipino din. So ito rin ginagamit ng Mm-mm. mga purveyors ng disinformation ay wikang Filipino. So I think yun nga, ang ultimate goal naman natin lagi sa pagbabalita ay maintindihan tayo ng mas maraming mga Pilipino. So kung yung pagtatama natin, yung mga fact checks na ginagawa natin ay karamihan din naman ay nasa wikang Filipino kasi bahagi ito ng journalistic practice na maitama yung mga mali, kung may mga kumakalat na mga disinformation ay agad malabanan bago pa ito kumalat at bago pa ito paniwalaan ng taong bayan. Kasi marami yan hindi lang sa politika, no, sa usapin ng for example, ay kalusugan nung COVID-19 pandemic ay napakadaming mga kumalat na mga maling impormasyon at yung iba Oo. dito ay life-threatening na. So kung hindi Mm. natin maipaintindi sa publiko na mali ito, pwedeng magresulta ito sa ibang mga bagay na hindi natin gusto, 'di ba? So, 'yun. Mahalaga yung paggamit ng wikang naintindihan ng marami para maitama yung mga pananaw, lalo na kung yung mga bagay na sadyang mali na kumakalat ngayon sa social media. Ayan. Actually po, 'no, talagang mahalagang usapin ngayon at
ninonote ko din yung lecture. Actually, nag-ano din ako ngayon sa klase ni Ma'am Cara tsaka ni Sir Jervis. Ang dami din nating natututuhan habang may mga binabanggit sila. Gaya lang, yun yan, maling impormasyon. May nabanggit din po dito na dahil mula kay Angelica Arazan, yung tanong na dahil laganap na ang quote-unquote fake news o yung maling impormasyon sa social media gamit ang wikang Filipino at marami ang mabilis mapaniwala ng mga nagkalat na post. Ano po kaya yung mga dapat alalahanin o yung mga indicators or criteria para masigurado na tama daw yung impormasyon? Sorry. Ano ulit yun? Ay, okay lang po. Ayun. Mahaba. Opo. Naalala ko pala, meron po palang inilunsad, no, yung MASCOM, yung MIL, yung Oo, na project namin yun. noon, ano ko po yun, sinishare din po sa mga kilat. Ang dami ko pong napulot din doon. Kasi may kaugnayan po yun dito sa tanong na dahil sa laganap na ang fake news, quote-unquote, at saka, or maling impormasyon sa social media gamit ng wikang Pilipino at marami yung mabilis na mapaniwala ng mga nagkakalat na mga post. Ano po daw ang dapat alalahanin o yung mga indicators or criteria para masigurado na tama yung impormasyon? Um, Kailangan nating cultivate ng healthy pagdududa. Magduda tayo. Pero healthy. Huwag naman yung pagdudahan na natin ng lahat. Pero sa English, healthy skepticism. Yung, pero kasi hindi na natin, I'm serious, hindi na natin alam kung ano yung totoo tsaka hindi totoo ngayon. Grabe ang teknolohiya. Kahit ako, minsan naluloko rin ako. So, ito yung tagline namin dun sa Media and Information Literacy Project namin, 'di ba? Ito yung tagline namin. Tandaan natin na makapangyarihan ang ating mga salita. Gamitin natin ito ng tama bago mag-post o mag-share ng kahit na ano, siguraduhin ito ay tama at totoo. Kasi hindi ka na makakasigurado talaga ngayon. Marami ng paraan kung paano gumawa ng peke or maling impormasyon. Pero marami ring paraan para itama or i-check kung tama nga ba yung impormasyong iyon. So, ano lang, gamitin lang talaga natin yung utak natin na bawat bagay na makita natin on social media, i-verify muna natin kung totoo siya bago natin ito ipakalat. Ganun lang siya kasimple, 'di ba? Mabanggit ko lang na yung Media and Information Literacy Project namin, ang nagsulat ng scripts nito ay ang mga estudyante namin sa Wow. pag-uulat sa Filipino. Ito yung Mm. final project ng mga estudyante. Kasi for the simple reason na gusto ko ngang ma-prove na yung mga Gen Z, Gen Alpha, kahit Mm. gumagamit sila ng Ingles ngayon, may kakayahan silang magsulat ng Filipino. You just need to make them love the language. Kaya yung resulta ng mga videos na pinroduce Mm. namin, these are written by Gen Z students. Student. Kaya very conversational, Mm. very Gen Z siya, pero Mm. Filipino siya. O huwag nating iisipin na yung pagsasalita ng wikang Filipino, hindi yan maaarok ng mga Gen Z. Kaya maiintindihan nila yan at makapagsusulat din sila. Kailangan lang natin silang i-inspire Tama. at i-expose sa wikang Filipino. Ayun. Sa akin At naman, madami na risks ngayon eh. Kasi with the advent of artificial intelligence, no, mas nag-multiply pa ang yung bang the realm of AI ka na false ba? information. Di ba? Na-deepfake ka na ba, Jervis? Buti ako hindi pa, pero marami akong kasamahan sa ABS-CBN News na na-deepfake na eh. So, dapat Totoo. mas maging intense tayo sa kilates ng mga balita kung na nababasa, napapanood natin.
no, lalo na yung mga bagay na talagang medyo malayo sa atin. For example, sa LA, yung mga wildfire sa LA, ang dami-dami kumakalat ng mga false information na Mm. parang impyerno to or whatever na napapanood mo online, 'di ba? So, yun yung mga bagay na mas kailangan nating pagtuunan ng pansin, lalo na may mga bagong polisiyang mga tech giants like Facebook na nag-drop na sila ng instead of fact check ay mga community notes na lang yung gagamitin. Sa X naman, 'di ba, matagal na nating alam na marami talagang kumakalat na mga false information diyan. So, actually, ito yung matagal ng advocacy ni Maria Ressa, di ba? To make the tech giants, social media sites accountable. Kasi karamihan sa mga ito ay naging breeding ground sa false information. Dahil democratic na ang paggawa ng impormasyon ngayon, di ba? Kahit sino pwede mag-post. Unlike dati na sa legacy media na tumadaan sa maraming mga proseso bago maisa publiko ang isang balita. So ngayon, pwede na kahit sino na mag-post ng kung ano-anong bagay. So dahil dito, mas malaki na rin ang chances na yung mga nababasa natin online ay may posibilidad na hindi siya totoo. So ayun, sana kasabay ng gamit ng wikang Filipino sa mga bata ay ma-instill din sa kanila yung culture o yung thinking ng yung media literacy natin ay sinisimulan din natin yan sa kabataan, no? Sa K-12, di ba? Nasa K-12 curriculum na siya. Pero sana kahit hindi siya formal na subject in the younger years, ma-instill natin sa ating mga kabataan kung paano kumilatis ng tama at mali sa media. Ako actually naniniwala kasi ngayon ang MIL, ang Media and Information Literacy, nasa senior high. One semester siyang tinuturo. Pero ako naniniwala ako yung media literacy, dapat tinuturo, hindi siya talaga tinuturo, pero dapat ini-integrate siya Mm. in all our different subjects. Kasi, Ah. kunyari, magtuturo ka ng health, magtuturo ka ng science. Naku, ang daming maling impormasyon na kumakalat, ha? Ang daming mga, lalo na nung COVID, ha? Ang daming mga fake news na kumakalat nung time ng na scientific mga terms, yung mga ganyan. So maganda siguro kung ma-instill din natin sa ating mga guro na kapag nagturo ng iba't ibang mga konsepto, palaging ini-instill yung ini-incorporate yung media and information literacy kasi start them young, kumbaga. Kailangan bata pa lang, kung marunong silang gumamit ng social media, dapat marunong din sila, kung marunong ang mga bata gumamit ng social media, kailangan marunong din silang i-criticize at i-analyze yung social media para alam nila kung ano yung tama at mali para maging ligtas din sila. Tama. Kasi po, Ma'am Cara, ligtas ang may alam. Di ba? Hindi, ano lang. Nabanggitin ko na rin po, no, nasa ang Sentro ng Wikang Filipino ay meron kaming mga nilalathala po ng mga aklat na pumapaksa o ito po ay galing sa iba't ibang mga larangan tulad ng kemika, matematika. Yun. Kaya hindi, kasi baka isipin na, pwede ba ituro yung wikang Filipino sa matematika or sa agham or sa sining? Ayan, meron po kaming mga aklat na binuo po ito ng mga scholar. Actually, more po nga ang author ay galing din po dito sa ating universidad. At nabanggit din po no, yung tungkol sa mga guro, mga nagtuturo sa institusyon. Meron po tayong tanong mula kay Angeline Adsuara na bilang isang mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa ating wika, ano daw po ang inyong opinyon sa mga bali-balitang ipatatanggal daw po yung wikang Filipino bilang isang asignatura? Saan? Sa high school, sa college, sa elementary? Wala po ditong nabanggit pero ano po, siya po ay estudyante po sa language. So siguro ay kolehiyo. Kasi alam ko tinanggal na, di ba? Mm. Matagal nang tinanggal, di ba? Meron lang po mga universidad na mayroong kalayaan na ituro pa rin po siya pero meron po talaga mga universidad na wala na po talaga din. Hindi, alam ko, hindi, alam ko ginawa siyang na hindi na siya required. Hindi naman Ah, tinanggal, pero parang hindi na siya required. Hindi na siya opo, kasama sa tama. mga GE, di ba? Hindi na siya required. Alam ko, ang Tama.
Yun lang yung pagkakaalam ko I may be wrong, pero alam ko sa level ng kolehiyo, matagal na nilang tinanggal yung Filipino as a requirement. Yun ang Mm-mm. pagkakaintindi ko at nalulungkot ako na ginawa yun. Um, kaya nga, kaya nga every opportunity na makapag-offer ng electives in Filipino at magamit yung wikang Filipino in the things that we teach in the college, ginagawa namin. Hindi ko alam kung may move na tanggalin sa Mm. elementary tsaka sa high school. May ganun bang Well, move? sa ngayon ay wala naman pong Parang hakbang wala na naman ginagawa. ako. Pero pagkaalala ko rin po ay ibinaba po kasi ito sa senior high school. That's why meron po tayo sa 11 to 12 na mga dating na ituturo po siya sa GE Correct. sa kolehiyo. Correct, Yan po. correct. Yun yung Opo. pagkakaalam ko, dati tinanggal na siya sa college kasi tinanggal na siya sa college as a required subject kasi tinuturo na naman daw sa senior high. Senior high. Yun yung Mm-mm. pagkakaano ko. Pero ang sabi niya, may bagong may balita na aalisin na rin sa ilang antas sa batayang edukasyon sa DepEd bagamat wala pang tiyak na detalye. Yun ang sabi dun sa chat. Opo, ganun. Ay, Talaga? Ano mangyayari dun sa mga teacher na yun ang tinuturo? yun nga po ano. No? Kawawa Kaya naman. Kaya yun po yung sinasabi ni Ma'am Cara kanina, dapat mapagbantay tayo sa mga maling Teka, impormasyon na mga kumakalat. At oo. siguro Verify muna natin yan bago tayo mag-comment. verify, i-check kung totoo po no, yung mga Oo, kumakalat. check muna Speaking of natin mga yan. kumakalat na mga bali-balita, bilang huling tanong na po para sa ating mga bisita ngayon, ano ang mga hamon na kinakaharap ng wikang Filipino sa usapin ng fake news? Yan po yung huli na po natin magiging tanong. Sa akin, ano kasi, yung fake news nga, sabi nga ni Ma'am Kara kanina, wala namang kinikilala na wika na Nalingguan. Tama. pwedeng, may Ah, maraming fake news in English, marami rin ng mga fake news in Filipino, pero sana ay magamit natin yung wika natin sa pagtatama, no? Malalim na usapin din kasi ang false information at disinformation na dati, 'di ba nga nung una nating pinag-aaralan nito, no? Makikita natin na hindi naman ito basta-basta sumusulpot lang. May machinery o may entire architecture ang disinformation, um, may usapin na state-sponsored pa ito at ginagamitan ng pera ng taong bayan. So yun, siguro ngayon ang malaking hamon para sa ating lahat ay mm-mm. itama yung lahat ng mga mali nakikita natin online. At sa tingin ko ay hindi lang naman mga mamamahayag ang may role na ganito. No, mabigat na role ang fact-checking sa mga reporters, sa mga mamamahayag. Pero hindi lang ito limitado sa kanila, kundi sa ating lahat. No, I think it takes an entire nation. No, kailangan isang buong bansa, isang buong lipunan ang lumalaban sa um, mga maling impormasyon. Kasi lalo na sa social media ngayon, hindi naman namin din na monitor lahat. 'Di ba? So dapat lahat tayo ay magkaroon ng ganong thinking na dapat proactive tayo sa lahat ng mga nakikita natin online. Kapag may mali, ay dapat na itatama natin ito sa wika na naintindihan ng lahat. So, yun. Actually, di ba nga may mga pag-aaral ng Reuters na lumilit na nga yung tiwala ng taong bayan sa legacy media, sa mga news organization. So, malaking problema din yon. So, sana yung mga institusyon na malakas ang impluensya sa taong bayan, like for example, our schools, even the church, ay magkaroon ng proactive stance in fighting false information. Mm-mm. Salamat, Yeah, Sir Jervis. Ma'am Cara. I agree with Jervis na yung trabaho ng pagtatama ng mga maling impormasyon ay hindi lang dapat iatang sa mga journalist. Oo, kami yung pangunahing daluyan ng impormasyon, pero um
dahil lahat naman tayo ay nasa media na. Lahat tayo ay may account sa social media. Lahat tayo ay nagko-consume at gumagamit ng social media. Sana lahat din tayo may sapat na kaalaman, 'di ba? May sapat na kaalaman kung paano labanan yung maling impormasyon. So, I think it's still media and information literacy. Media literacy talaga ang kailangan natin para kumbaga kumbaga ma ma-identify natin kung ano yung maling impormasyon, ano yung Mm. peking impormasyon, at kapag may nakita tayong maling impormasyon, gamitin natin yung ating mga social media accounts para itama ito. Tapos kapag may nakita tayong tamang impormasyon, yun ang mas Ah, suportahan natin at mas palaganapin natin, 'di ba? Kumbaga, lahat tayo may responsibilidad. Lahat tayo may responsibilidad sa pagtatama ng mali. yun. Salamat po, Ma'am Cara. Salamat po. Tunay nga no, na grabe ang tunggalian ng katotohanan at ng kasinungalingan. At naalala ko yung sinabi ni Sir Rio Alman ng Pambansang Alagad ng Sining natin sa isang konferensya na hindi wikang Ingles ang ating kalaban, bagkus ang ating totoong kalaban at ang mentalidad na tayo ay uunlad dahil sa wikang Ingles or kung ano pa mang wika. So yung mentality natin ang nagtatakda kasi sa atin, no? Lalo na halimbawa sa paglaban dito sa fake news. Maganda yung nabanggit na lahat tayo ay responsable sa tataguyod ng katotohanan. Ayun. Napakarami na nating natalakay at tiyak na marami pang maaring masabi sa ating paksa. Gayunman, dahil sa ating limitasyon sa oras, dito na natin pansamantalang puputulin ang ating diskusyon at sisikapin naman nating maituloy sa iba pang pagkakataon. Malay natin live na face-to-face na pala po ito, no? Ah, Natutuhan natin na ang wika ay intelektualisado. Hindi ito wika ng lansangan, hindi ito wika ng kung saan-saan lamang. Ito ay wika na tumatagos, nagagamit sa iba't ibang mga larangan. Ang wikang Filipino ay intelektualisado. Makapangyarihan ng ating salita, gayon din makapangyarihan ng ating wika. Gamitin natin ito ng tama at sa totoo lang. Ayun. So ngayon naman ay inibitahan ko muli sina Prof. Cara at si Sir Jervis para sa inyong mga pabaong mensahe sa ating mga manonood. Okay. Pabaong mensahe. Um, ano nga ba? Wala pa akong maisip. Ano bang gusto mong sabihin? Tungkol Baka saan? meron po kayong sa ating naging talakayan ngayon, baka meron po kayong sa kanilang gustong iwan na mabitbit nila kapag sila ay nag-out na po dito sa ating live na talakayan tungkol sa usapin ng wikang Filipino, ng maling impormasyon. Kasi ramdam po namin, Ma'am Cara, no, yung talagang marubdob ninyong pagmamahal sa wikang Filipino. In-expect mo, baka ka ako makabuo na si Ma'am Cara ng diksyonaryo na to sa wikang Filipino. Hindi naman. Siguro, yun lang. Um, yung wika ay bahagi ng ating kultura, bahagi ng ating pagkatao. So, kung gusto nating umunlad yung ating bayan, 'di ba? Kasama sa pag-unlad na yon yung paggamit natin ng ating kultura at bahagi dito yung wikang Filipino. Mas malaki um, yung benepisyo sa ating bansa at sa ating mga sarili kapag pinalaganap natin yung wikang pambansa. Mas madali tayong magkakaintindihan, mas madaling maiintindihan at maituturo yung mga iba't ibang mga konsepto, um, at mas mapahahalagahan natin yung ating pagkatao. So, yun. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayo mag-Ingles. Kasi Mm-mm. importante naman na matutuhan natin yung iba't ibang mga wika. Pero kasabay ng pagtuturo at pag-aaral natin ng iba't ibang mga wika, huwag sana nating maiwan yung wikang pambansa. Let's not take it for granted. Kasi
ito yung magbubuklod sa atin at ito yung magde-define ng ating pagkatao. Sa akin naman, Salamat, Sir Jervin. dahil malaking bahagi din naman diskusyon ngayon ay paglaban sa maling impormasyon, ay sana maging proactive tayo lahat sa pag-consume at pag-produce ng information. Sana ay magkonsumo tayo ng mga balita mula sa mga credible sources, sa mga talagang kilala natin ng mga news organizations na napatunayan na tama ang kanilang mga ibinabalita. So maging vigilant tayo at critical sa pagkonsumo ng mga bagay na nababasa natin at napapanood online. Yun lang. Sana wag na tayong magkalat ng baka tayo pa yung nagkakalat minsan ng maling impormasyon. So tayo dito, madaming nanonood sa atin. So kung tayo ay makakapagtama no ng mga maling impormasyon sa ating mga kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang bahay, 'di ba? Malaking epekto nito. So 'yun, papagating ang Halalan 2025, for sure maraming mga maling impormasyon na kakalat. Lalo na kapag kampanya. Napapansin talaga natin yan, di ba, Miss Kara? Pag dumating ang halalan, sobrang daming mga Oo. fake news. So, expected natin yan na dadami, mas magiging maingay ang usaping mga politika. So, sana mas mapagmatyag tayo sa mga nababasa natin. Ayun. So maraming salamat po, Prof. Thank Cara at Sir you. Jervis, sa napakamalaman na pagtalakay hinggil sa wikang Filipino sa mass media, particular sa usapin ng maling impormasyon. At syempre, salamat din sa ating mga manonood na aktibong nakibahagi sa pamamagitan ng kanilang mga tanong at komento. Bago po tayo matapos, inayayahan ko rin ang lahat ng nanonood na magbigay ng feedback sa ating diskusyon ngayong araw. Maaari ninyong sagutan ng online evaluation form. Naka-flash ang link at QR code sa inyong mga screen. Ang lahat ng mga tutugon ay automatikong makatatanggap ng sertipiko. Pero higit sa lahat ay maitaguyod pa natin ang ating pagmamahal sa ating wikang Filipino. Para laging updated sa lahat ng mga gawain, proyekto at anunsyo ng SWF-UPD, bisitahin po ang iba't ibang media platforms o magmensahe lang sa FB page o email ng SWF-UPD. Muli, ito si Larry Sabangan para sa Talasalitaan Online, talakayan sa wikang Filipino, akademya at bayan. Magandang araw po sa ating lahat.